about whom I hear such things. And he kept trying to see him. When the apostles returned, they gave an account to him of all that they had done, and taking them with him, he withdrew privately to a city called Bethsaida. But the crowds were aware of this and followed him, and he welcomed them and began speaking to them about the kingdom of God and curing those who had need of healing. Verse 12, now the day was ending, and the 12 came up and said to him, dismiss the crowd, so that they may go into the surrounding villages and countryside and find lodging and get something to eat. Because here we are in a secluded place. But he said to them, you give them something to eat. But they said, we have no more than 5 loaves and 2 fish, unless perhaps we go and buy food for all these people. For there were about 5,000 men. But he said to his disciples, have them recline to eat, in groups of about 50 each. They did so, and had them all recline. And he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he blessed them and broke them and gave them to the disciples again and again to serve the crowd. And they all ate and were satisfied. And the broken pieces which they have left over were picked up, 12 baskets full. So ngayon po, ang ating pong pag-uusapan ay yung leadership style ng ating Panginoon at kung paano po natin ito ma-apply sa ating kanya-kanyang konteksto. Okay? But before that, kailangan po natin maunawaan ano ba yung tinuturo sa atin ng ating text. At yung ating pong binasang text, doon po natin makikita na paklik yung PowerPoint. Ay, gumana. Ayun, doon po natin makikita yung dalawang pangyayari na magkaduktong na nangyari po na magkasunod. Yung unang pangyayari po doon, yun po yung pagsugo ng Panginoon sa kanyang 12 alagad na eventually po naging mga apostol. Yun po yung unang event. Katapos po noon, yun naman po yung pagkapakain ng Panginoon sa 5,000 lalaki, gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda. Tapos sa gitna po noon, yung pong tanong ni Herod na para bang siya ay confused, sino ba tong taong ito? Kaya sabi ng mga tao sa paligid niya, si Jesus daw po ay si John the Baptizer na muling nabuhay. So nagtataka siya, paano mangyayari yun samantalang siya ang nagpapugot ng ulo ni John the Baptist? So yun po yung ating pag-uusapan. 2 event na makadugtong, tapos sa gitna po noon, yung confused na si Herod the Tetrarch. Kung atin din pong titingnan, this text is also Christological. Pag sabi po natin Christological, the text describes Jesus' identity, authority, and mission. Nakita po natin dito na itong si ating Panginoong Yesus, siya po ay nag-empower ng mga alagad niya at siya po ay nag-send out ng kanyang mga alagad at kasabay din po noon yung kanya pong pag-minister sa mga tao na nangangailangan. At dito nga po, nakita ko na isang application po ng text na to ay yung leadership style na ating Panginoon. Kaya nga po yung aking message ay meron po siyang title na Jesus' Approach to Leadership. Paano ba mag-lead ang ating Panginoon? At dito po, gusto ko rin po sana kayong tulungan na maunawaan na lahat po tayo ay at some point, we are part of a specific leadership structure. Merong leadership sa school, merong leadership sa workplace, merong leadership sa church, merong din pong leadership sa government, sa community, pati sa bahay, meron din pong leadership. Kaya po, hindi po natin ito matatakasan, yung pong leadership. At sana nga po sa aking po mensahe na inihanda para sa bawat isa, makita po natin yung mga qualities na meron ng ating Panginoon at ma-adapt po natin sa ating kanya-kanyang leadership style or ipag-pray natin na yung gantong klase ng leadership ay ma-apply ng mga tao na tayo po ay nagpapasako. So now let's begin to explore how Jesus approached leadership. Number 1, Jesus works with a team. Jesus works with a team. Kung atin pong pag-iisipan ng mabuti, Christ is more than qualified to do everything because He is God in the human flesh. Nothing is too hard for Him. Kaya po niya magpalayas ng demonyo just using His voice. Kaya po niyang patahimikin ang isang malakas na bagyo just using His voice. Kaya po niyang magpagaling ng mga tao na chronic and disease. Kaya po niyang bumuhay ng mga patay. Kaya niya mag-command ng mga anghel. He is God in the human flesh. He can do many things, but He still worked with a team.
And that's how leadership works. You need to have a team. Kasi kung wala kang team, wala kang follower, at kung wala kang follower, hindi ka pwedeng tawagin na leader. So yun po yung fundamental principle ng ating Panginoon. He always works with the team. Amazingly, Jesus works with humans despite of our inadequacies. Lahat po ng mga alagad ng ating Panginoon, meron po silang kanya-kanyang shortcomings. Their inadequacies are not hidden. Each of them are known to us. Halimbawa, si Pedro, siya po yung tipo ng tao na impulsive, mabilis magsalita, pero hindi naman niya kayang gawin kaagad. Ganun po si Pedro. Maboka siya, maboka. Sabi nga nila, mas nauna pa yung kanyang bibig kumpara sa kanyang paa. Ganun po si Pedro. Tapos meron po siyang dalawang alagad na si James at saka si John na tinawag na sons of thunder dahil po sila ay mga short-tempered na mga tao. Sila yung dalawang alagad na nung sila ay nireject ng isang lugar sa isang bayan, ang sabi nila, sana paulanan ng Diyos ng asupre. Yung ano na yan, yung lugar na yan, yung Samaritan village na yan. Ganun po sila. Mabilis silang magalit. Tapos meron silang isang kasama doon na hindi ka naniniwala. Kailangan niyo muna ng proof. To see is to believe. Sino po yun? Si Thomas. At meron siyang isang kasama na kung saan naghuhudas sa kanya. At nasa kanya yung salapi, yung pera. You see, all of them have their own inadequacies, but Christ still work with them. Kung meron man kayong team ngayon na pinangungunahan, in whatever setting that you have, maniwala kayo, lahat ng members nyo meron kanya-kanyang shortcomings. Meron kanya-kanyang inadequacies. And you have to work with them. Minsan wala kang choice. Kasi, lalo sa church setting, kung sinong binigay ng Panginoon, dun talaga ang iyong kailangang i-handle. And that's okay because that's how leadership works. God will give you a group of people na seemingly mga misfit, but because of your leadership and commitment, they can become the best versions of themselves. Maliban po doon, Jesus selects those who have leadership potential. Yes, merong mga inadequacy yung mga tao na yun na binanggit ko, pero maniwala po kayo, Christ masterfully work in their lives so that they will become the kind of leader that He wants them to be. Lahat po sila, kahit na meron silang mga inadequacies, meron pa rin po silang mga leadership potential. Kung ating pong titingnan, lahat po ng mga apostol ng ating Panginoon, they were able to practice their leadership potential because of the Lord Jesus Christ. Halimbawa po, itong sina Simon Peter, sina Andrew, sina James, saka sina John, sila po ay mga fishermen. So sila po ay sanay sa matagalang trabaho. Sanay po sila sa physical labor. At yun po yung magiging gawain nila pag sila po ay naging apostol na. And of course, we have Peter, na dahil nga siya ay mabilis magsalita, sino yung una nag-preach sa Acts chapter 2? Pagbaba ng Holy Spirit. Hindi ba si Peter? At ilan yung naging convert sa kanyang preaching? Hindi ba 3,000? So ginamit ng Panginoon yung kanyang strength. Tapos si Matthew, na dahil siya ay part ng Roman government at siya yung tax collector, so talagang magaling siya sa mga pagre-record. Ano nangyari kay Matthew? Meron tayong isang gospel na kapangalan sa kanya. So yes, meron silang inadequacies, pero meron din silang potential. And an effective leader, kagaya ng ating Panginoon, alam niya kung ano yung kahinaan ng kanyang mga kasama, alam niya yung kanilang kalakasan, so ang gagawin niya, He will help His people to magnify their strengths and to overcome their weaknesses. Yan ang role ng isang leader. Sa kahit na anong setting. At sa ating pong context, of course, ganyan po dapat ang ginagawa ng mga leaders sa loob ng church. We have to work as a team. Meron tayong kanya-kanyang role na gagampanan, and as your leader, I will do my best so that you can become the best versions of yourselves that will glorify God along the way.
At para malaman ko yun, para magawa natin yun, kailangan ko malaman ng inyong mga weakness, ang inyong mga strength. So minsan talaga, punta ako sa bahay ninyo, dalawin kayo, things like that. Para na makita ko ang yung setting and yung setup on how can we effectively serve you. So yun po yung unang style ng ating Panginoon. He works with the team. Kahit na siya yung Diyos na nagkatawang tao. Ganun po yung kanyang style. Pangalawa ay, Jesus believes in clear communication. Napakahalaga ng isang leader ay good communicator. He can express his vision. He can cast the objectives well. At yung pinakita natin sa ating Panginoon kanina, nung kanyang isinugo yung kanyang 12 alagad, hindi niya sila binigyan na, okay, sige, bahala kayo sa buhay nyo. Walang ganon. Nabigay siya ng kanilang mga do's and don'ts. Nabigay siya ng mga gagawin nila at ng hindi dapat nilang gawin. Nakalagay po yun sa verse 2 hanggang verse 5. Take nothing for your journey, neither a staff, nor a bag, nor bread, nor money, and do not even have 2 tunics. And whatever house you enter, stay there until you leave that city. And as for all who do not receive you, when you leave that city, shake the dust of your feet as a testimony against them. So doon natin nakita, ang sabi ng Panginoon, ito ang gagawin ninyo, ito ang dadalhin ninyo. At kung meron man tumanggap sa inyo na bahay, doon kayo papasok, huwag kayo maimili. So mahalaga po yung clear communication, mga kapatid, because of 2 important reasons. Number 1, clear communication avoids confusion. Pag malinaw na sinasabi ng leader ang gagawin ng bawat isa, lahat alam nila yung kanilang expectations. At doon sa ating text, sinabi ng ating Panginoon, you have to travel light. Actually, sabi nga niya, wala kayong dadalhin. Wala magdadala ng pera, wala magdadala ng staff, wala magdadala ng pagkain, wala magdadala ng extra na damit, wala magdadala ng bag. Anong point nun? What's the point of that? Pinapalis ka ng Panginoon tapos wala kang dala? Well, the point is, so that they will rely only on Jesus Christ's authority. At minsan po, ganun ang Panginoon sa atin. May ipapagawa siya sa'yo, pero huwag ka mag-rely sa sarili mong kakayahan. Mag-rely ka sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. At bago yung ginawa ng Panginoon, tandaan po natin, pinatunayan niya muna kung sino siya. Siya yung Diyos na nagpapalay sa mga demonyo. Siya yung Diyos na nagkatawang tao na nagpapahinto ng bagyo. Siya yung Diyos na katawang tao na nagpapagaling ng mga may sakit kahit na wala na makitang gamot. Siya yung Diyos na nagkatawang tao na bumubuhay ng mga patay. All of these things, all of these miracles will empower the disciples to trust Him more. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, wala kayong dadalhin na kahit na ano. Rely only on me. At ganoon din po ang mga leaders dapat sa ating church. They should only rely on the Lord Jesus Christ. We have to rely on His character, on His teachings, on His principles. Siya po yung ating sinusunod dito, mga kapatid. Lahat ng ginagawa ng leaders ng church, dapat papunta po yan sa ating Panginoon. So yun po yung unang advantage ng clear communication. It avoids confusion. Pangalawa, clear communication streamlines tasks and operations. Kapag clear yung communication, alam ng bawat isang gagawin nila, walang overlapping ng functions. Hindi mo papakialaman yung bagay na hindi mo dapat gawin. At kung ano lang gagawin mo, doon ka talaga nakafocus. Mahalaga po yan sa lahat po ng organization, clear communication. Kahit sa bahay, mahalaga na malinaw yung sinasabi ng mga magulang, ito yung dapat yung gawin kapag wala kami. Ito yung na-expect namin pag nag-aaral kayo. It's very important. It's very basic, pero minsan po dyan tayo nakakagulo. Kasi nga, we work on assumptions because hindi na ibigay na maayos yung dapat nating gawin. At dito po sa ating text, ginawa po yun ng ating Panginoon, sinabi niya kung anong gagawin nila, anong dapat nilang puntahan, anong dapat nilang dalhin, at kung ating pong babalikan, yung ating Panginoon, nung siya po ay magpapakain na po ng 5,000 na mga lalaki, kasama ibang mga tao doon, ang sabi po niya sa mga alagad, igrupo nyo yung mga tao ng ilan? Ilang grupo? 50. 50-50. Clear instructions.
Hindi niya sinabing, sige, igrupo niyo sila. Walang ganon. Sinabi niya kung ilang number dapat sila magkakasama. Para nga hindi magulo yung distribution ng pagkain. Leaders are good communicators. Kailangan po natin yun. Sa bawat leaders na meron tayong sinusunod, o kung ikaw yung leader, do your best to communicate clearly sa iyong mga pinapangunahan. Hindi vague yung instruction mo. Hindi siya kailangan pang i-decipher. Hindi yung sobrang haba na hindi na masundan yung main thought. Be direct, be straightforward, and be sincere, of course. Pangatlong ginawa ng ating Panginoon na nakita natin about leadership, pangatlo po ay ito. Jesus' leadership is impactful. Paano ko po nasabi yun? Na impactful yung ating Panginoon sa kanyang leadership style because He was able to influence Herod the Tetrarch. At si Herod, hindi naman siya malapit sa ating Panginoon. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon sa kanyang ministry, itong si Herodes na to, nagkaroon ng interest sa ating Panginoon. At ang sabi po sa verse 9, he kept trying to see Him. Siguro ilang beses niyang pinapatawag si Jesus Christ sa kanyang bahay para magkaroon silang dalawa ng one-on-one interaction. We could never know. Pero yun po yung gustong bigyan ng diin dito. If you are a leader of God and you are doing what you should do, you will have an impactful ministry. Paano po nagawa yun ng ating Panginoon? It is based on His faithfulness to His calling. Jesus Christ's impact was not accidental. It flowed from a life of consistent, obedient faithfulness to the Father's commission. Kung anong pinapagawa ng Ama kay Jesus Christ, yun lang ang ginagawa niya. Kalooban ng Ama ang kanyang compass. Yun ang kanyang stoplight. Yung kalooban ng Ama, magasabi sa kanya kung stop ba, kung go, o maghihintay siya. At dahil sa ganung klase ng approach sa kanyang ministry, kahit na siya ay 3 taon lang nag-minister sa mundong ito, hanggang ngayon, we can feel His influence. Just imagine Jesus Christ. 3 years lang siya nag-minister. Hindi siya nag-aral ng college. Wala siyang opisina. Hindi siya nag-abroad. Doon lang siya sa Israel. Pero for those 3 short-lived years, yung impact niya hanggang sa panahon natin at sa mga darating pang panahon. Because He is faithful to His calling. Kung leader tayo ng church na to, let us be faithful to our calling. Kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon, yun yung gagawin natin. No more, no less. At kung sino ibigay sa atin ng Panginoon, pagtiyagaan natin sila. Let's do our best na tulungan silang ma-achieve yung kanilang full potential. At maliban po dito, dahil nga ang ating Panginoon ay faithful sa kanyang calling, mapa-unbeliever or believer na apektuhan ni Jesus Christ. Naniniwala ako pa nag-serve ka sa buong mundo, maraming tao sa mundo, they know the name Jesus Christ. Whether they believe Him or they don't believe Him, they know Him. Kasi impactful ang kanyang ministry. Minsan natin tinatanong ko Lord, what if naging 10 years ka rito? Nag-15 years ka, ano pa kayang pwede mangyari? Pero hindi, sapat na 3 taon. Tapos nung nag-ripple effect na ang kanyang ministry. Kung tayo po ay faithful sa ating ginagawa bilang mga leaders, bedding sa bahay, sa school, sa office, sa church, sa government, hindi lang po makikinabang yung ating mga pinapangunahan, pati po ibang tao makikinabang. Merong ripple effect na nangyayari. Siyempre, meron ding ripple effect pag masama ginagawa ng leader, of course. Alam naman natin yan. Just look at our government, di ba? Nevertheless, Jesus Christ's leadership is impactful because of His faithfulness to His calling. Maging faithful ka lang sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon at siya nang bahala kung hanggang saan makakarating yung paglingkod mo. At kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, sabi ng Panginoong Hesus,
Pagkakatiwalaan ka sa malaki. Kung napagkatiwalaan ka sa small group, talagang binigay mo ang lahat-lahat mo sa small group na yan, God will give you a bigger group. Probably a congregation. If you are faithful to your calling. Ganun din po sa inyong kanya-kanyang opisina na pinapagawa sa inyo. Maging faithful lang kayo. And I believe the Lord will give you the promotion na inyo pong hinahangad. Amen? Nandiyan ba kayo? May kausap naman ako siguro, no? Okay, next po. So, yun po yung pangatlo. Pang-apat po na ating Panginoon na kanyang approach. Ito, Jesus empowers His followers. If you are a leader, you should empower those who follow you. Kailangan mo silang empower. Kailangan kapag sila ay dumaan sa iyong leadership, magkaroon sila ng maturity at magkaroon sila ng growth. Sa ganung paraan mo masasabing effective kang leader. Ako po ay galing sa education sector at somehow ganun din po yung amin pong sukatan ng effectiveness. Kung gaano kadami ang natututo sa iyong mga estudyante, ganun ka-effective ang iyong teaching style. So, ganun din po sa ating Panginoon. He empowers His followers. Paano po niya ginagawa yon? Sa tatlong bagay po niya ginagawa yon. Number one, He empowers them through education. Bago niya sila isugo sa iba't ibang villages, ano muna ginawa ng ating Panginoon? Sa chapter 7 and 8, siya muna ang nagpakita kung anong dapat nilang gawin. Tinuruan niya muna sila. Sa ating pong local church, meron po tayong isang core value. Leadership by example. You will lead according to the example that you demonstrate. Isa po sa mga most challenging leadership roles sa mundo ay ang mag-lead ng isang local church. Because most of your workers are voluntary. Ang habol ko lang sa inyo, ang habol lang namin sa inyo, kung gaano nyo kamahal ang Panginoon. Yun ang habol namin sa inyo. Kasi kung gaano nyo kamahal ang Panginoon, yun ang magsasabi kung gaano kayo ka-involved sa gawain ng Panginoon. Because we can never pay you. Di ka guys sa mga corporate, tsaka sa government, dahil pinapasahod ka, talagang sasagarin ka. Dito hindi. Kung ano lang kayong bigay, tatanggapin namin yan. Pero sana next time, mas maganda yung bibigay natin because mas mahal natin ang Panginoon. Kasi yun naman talagang basehan ng lahat ng ito. Amen ba? At para malaman nyo yung pangmahal ng Panginoon, kailangan namin kayong i-educate. Kailangan namin ng preaching. Kailangan nyo ng salong buhay. Kailangan nyo ng training. Kailangan nyo makita sa akin kung ano yung pinapagawa ko sa inyo. At ganoon ng Panginoon, before niya ibigay sa kanila, siya muna yung gumawa. Ginamit niya yung kanyang buhay bilang realya at makita ng mga alagad niya, this is how you should do it. Ganon din po tayo sa ating pong church. Meron po tayong tinatawag na strategy, mentoring strategy. Yung una po nating step is I do you watch. Pangalawa nating step ay I do you help. Pangatlo nating step ay you do I help. Pang-apat natin ay you do I watch. At yung panglima ay you do others will watch. Pero mahalaga doon, I do you watch. So, ganun po yung Panginoon. Bago niya ibigay yung task, siya muna po ang gagawa nun para makita ng mga alagad niya kung ano yung kanyang ine-expect sa kanila. At ganun din po ang prinsipyo ng mga apostol nung sila naman po ay nagkaroon na ng chance to groom other or to teach other individuals. Tingnan po natin saglit sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ito po ang sabi ni Apostle Paul sa kanyang disciple na si Timothy, the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust this to faithful people who will be able to teach others also. Yon. Kung anong nakuha ko, tuturo ko sa iba, at umaasa ako na tinuruan ko, ipapasa din sa iba. So, ganun po yung succession ng leadership. Ganun po yung succession ng mentoring sa Christianity. So, yun po yung unang ginawa natin Panginoon. He empowers them through education. Pangalawang ginawa natin Panginoon ay He empowers them through delegation.
Nung nakita ng ating Panginoon na kaya na nilang gawin yung pinapagawa niya, doon niya na po sila sinugo. At sa ating text, sa verse 1, nakalagay po doon, Jesus gave the 12 power and authority over demons. That is delegation. Many leaders give assignments without authority. May iba naman, nabibigay nga ng authority, pero hindi naman malinaw kung anong gagawin. Ang Panginoon, He delegate His tasks. At mahalaga po yan sa isang leader. Kasi hindi naman pwede natin iasa sa isang leader. Kawawa naman. Sa Exodus chapter 18, dinalaw ni Jethro ang kanyang son-in-law na si Moses. At nakita niya na itong si Moses, mula umaga hanggang gabi, nakaupo, lahat ng mga Israelita may reklamo, isa-isang nakapila sa kanya. Mula umaga hanggang gabi. At makita niya yung ganung approach ni Moses sa leadership, kinausap niya, sabi niya, Moses, mahal ko yung anak ko. Anong pangalan ng asawa ni Moses? Si Zipporah, di ba? Mahal ko anak ko, ayoko siyang mapabiling kagad sa BYD Club. BYD Club. Kaya na balang mag-decipher ko ng BYD Club. Yung ginagawa mo, maagang maano anak ko niyan, mga byuda. Ganito gawin mo, Moses. Kumuha ka ng mga pagkakatiwalaan mo mga lalaki. Lahat ng mga minor issues, silang bahala. Yung mga major, dadalhin sa'yo. Delegation. Kasi hindi kaya lahat ng leader ang lahat ng bagay. He needs to delegate. Hindi yung pagiging tamad. That's wisdom. Kasi minsan inisip natin, kaya ni pastor. I wish. Pero hindi. Kaya kailangan ibigay yung task sa iba. Because that's how effective leadership works. Kahit naman sa mga bahay, di ba? You delegate your tasks sa mga anak ninyo. Ganun din naman sa company ninyo, sa government. Delegation is part of leadership. Pero bago mo i-delegate, turuan mo muna sila. At yung pangatlong ginawa natin Panginoon dito, wala po kasi sa slide. So, He empowers them through rest. He empowers them through rest. Sa verse 10 ng Luke chapter 9, matapos gawin ng mga alagad yung pinapagawa natin Panginoon, sabi po sa verse 10, when the apostles returned, they gave an account to Him of all that they had done, and taking them with Him, He withdrew privately to a city called Bethsaida. In-invite niya silang magpahinga. Effective leaders give their followers the break that they need. Hindi yung puro lang trabaho, puro trabaho. Nasa bahay ka na, kukontahin ka pa, nakalib ka na nga, kinukonta ka pa. Pambirang leader yan. Kaya ka nag-leave eh. Pinalabas ko lang, may sipon ako, pero talagang gusto magpahinga, boss. Ang Panginoon, matapos bumalik yung 12 alagad sa kanilang tiring na ginawa, pinagpahinga niya sila. Rest is important. Pag sabi sa iyong katabi, kailangan pala magpahinga. You need to take a rest. Yung mga Israelita, meron silang rest theology. Meron silang Sabbath day na araw ng pahinga. Meron silang Sabbath year na pahinga yon every 7 years. At meron silang Jubilee. Yung Jubilee ay 7 times 7. Ilan? Wow. Yung pastor ha? 49. 49 year, pagkatapos nun, yung 58th year, yun yung Jubilee, hindi pwedeng magtanim sa lupain kasi magpapahinga ang lupain. Isa sa mga curse ng isang advanced na society, restless society. Wala nang pahinga. When was the last time na natulog kayo ng 8 oras straight? Sige nga, tanungin yung katabi nyo. Kailan? Huwag ngayon ha. Di pwede ngayon kasi ano lang itong preaching ko, 30 minutes na to, 40 minutes. Kulang kayo kagad. You have to take a rest, mga kapatid. You have to take a break. So, please, take a break. Kung kailangan nyo ng break, magpahinga po kayo. Kasi meron lang limit ang tao sa kanyang kayang gawin.
So ganoon ng Panginoon, hinahayaan niya yung mga alagad niyang magtrabaho at pag nakita niyang nakagawa nila yung pinapagawa nila, o sige, break tayo, pahinga tayo. Applicable yan sa members, tsaka sa workers. Okay. Tingnan natin kung applicable sa lahat, ha? Kasi meron ditong pang-5 na pwede kong gamitin. Okay. Next po ay ito. So, nakailan na tayo? I think pang-5 na to eh. Yung una po ay Jesus works with a team. Pangalawa naman po ay Jesus believes in clear communication. Pangatlo po, Jesus leadership is impactful. Pang-4, Jesus empowers his followers. Pang-5, Jesus manages his resources well. So dito po tayo pupunta doon sa pagkapakain sa 5,000. Yes, that's a miracle. Alam ko po yun, it's a miracle. So yung Panginoon, siya po ay puspos ng banal na Espiritu. Ang haba ng preaching niya, sabi ng mga alagad, Panginoon, magagabi na. Baka naman gusto mong pauwiin yung mga tao kasi wala tayong pagkain dito, nasa gitna tayo ng kawalan. Sabi ng Panginoon, pakainin niyo sila. Sabi ng mga alagad, Panginoon, meron lang tayong 5 pandesal tsaka 2 galunggong. 5,000 yan, binilang namin, mga lalaki pa lang yun. Ano ginawa ng Panginoon? Kinuha niya yung mga pagkain, sinabi niya, paupuin niyo yung mga tao, tig 50, tapos pinag-pray niya yung pagkain na yon at nakakain ng lahat. At ang sabi doon ni Luke, they were satisfied. Nabusog sila. Kahit limitado lang yung resources. Yes, that's a miracle. Pero gusto ko rin pong i-point out na leaders know to manage the resources. Hindi yung mga waldas ng waldas ng waldas. Labas ng pera, utang ng utang. Tapos tayo magabayad. Ganun yung mga effective leaders, alam nila kung ano lang yung meron sila and they can make the most out of it. Part yun ng pagiging mahusay na leader. So hindi ka lang mando ng mando. Titinan mo din kung meron bang laman yung kaban. Mando ka na mando, wala na palang kayong pagkukuhaan. Di mahirapan din. Talaga, leadership, it takes planning. It takes careful consideration. Hindi lang siya human resource, pati yung money resource, everything, kailangan mo i-manage. The Lord works with what is available. Leaders who manage resources well, money, time, people, energy, create environments where more is accomplished with less. And may I also add, leaders are problem solvers. Kasi alam nila may problema. Andiyan talagang, hindi maubusan ng problema, pero ang role nila, gumawa ng paraan para masolve yung problema. Part yun ng leadership. Mag-solve ng problem. Okay? At yung panghuling-huli po, Jesus practices servant leadership. Eto na, yung bawi natin. His leadership centers on serving the people. So sabi sa verse 10 kanina, magpapahinga sana sila, pero verse 11, tinan po natin, but the crowds were aware of this and followed him, and he welcomed them and began speaking to them about the kingdom of God, curing those who had need of healing. Nakasentro ang Panginoon sa mga tao. At gusto kong i-emphasize, dapat ganun din po ang COCM. We are centered on serving people. Nag-i-exist tayo para paglingkuran ang mga taong dadali ng Panginoon sa lugar na to. People from all walks of life will come to this place, and I hope and pray they will feel the love of God. Amen? Hindi yung selective lang tayo sa ating mga pinakikisamahan. Sana kamayan nyo lahat. One Sunday, kamayan nyo man lahang lahat. Kamustahin nyo man lang yung napansin yung di nagsasalita. Kapatid, okay ka ba? Kasi di ka nagsasalita eh. Yung mga nonchalant. Wala tayong pinipili kasi ang Panginoon, basta merong tao lalapit sa Kanya, ibigay niya ang Kanyang sarili.
Mapapahinga na nga siya nun eh. Pero naglingkod pa rin siya because his ministry centers on serving people. And his leadership is marked by humility. Ang Panginoong Yesus, meron siyang diakonos, understanding ng kanyang sarili. Ano yung diakonos? It's a Greek word for servant, one who waits at a table, a minister. Di ba mga waiter, nandun nakaabang, tapos pag nakita nilang wala kang tubig, dadadang ang tubig, kailangan mo ng kanin, bibigyan ng kanin. Ganun ang Panginoon. Siya ay sensitive sa pangailangan ng mga tao. And the best part, He is humble. Nung kinuha niya yung pagkain, anong ginawa ng ating Panginoon? Anong ginawa niya? Tumingin siya sa langit. Nag-pray siya sa Panginoon, sa Ama. Nagpasalamat siya sa Ama. Kailangan natin ng mga leaders na hindi mayabang. Mga leaders na hindi umakyat yung kalan title sa ulo nila. Na ayaw maglingkod, ayaw gawin yung gawain ng Panginoon kasi madudumihan sila, maulukot yung damit nila, mauputikan sila. Humble leaders, servant leaders, kaya natin Panginoon, handang magugas ang paa ng mga alagad. At sana ganun po yung maging natin, sa lahat ng mga leaders na nandito ngayon sa COCM, anumang hinahawakan mo, be humble. Huwag mong gamitin yung mga tao na stepping stone. Rather, maging willing kang maging stepping stone nila para umangat sila. So, babalikan po natin yung ating Panginoon, yung kanyang approach. We have 6. First, Jesus works with the team. Second, Jesus believes in clear communication. Third, Jesus' leadership is impactful. Fourth, Jesus empowers His followers. Number 5, Jesus manages His resources well. And number 6, Jesus practices servant leadership. So I will leave a question to everyone. Are you a leader or are you a boss? The boss drives his men. The leader coaches them. The boss depends upon authority. The leader on goodwill. The boss inspires fear. The leader inspires enthusiasm. The boss says I. The leader says we. The boss fixes the blame for the breakdown. The leader fixes the breakdown. The boss knows how it is done. The leader shows how it is done. The boss says go. The leader says, let's go. Panginoon, salamat po sa paalala galing po sa iyong salita. Nawa, Panginoon, pangarapin namin na maglingkod sa mga gantong klase ng leader. Mga leader na servant ang puso at humble ang espiritu. At kung sakali man, Panginoon, na kami po ay bibigyan mo ng opportunity na mag-lead sa aming kanya-kanyang situation. Pwede hindi po sa loob ng church, pwede sa bahay, sa school, sa company. Nawa, Panginoon, ang aming pong ipakita yung ganong klase ng leadership na humble, na nagpapakita ng pagkadepende sa iyo, maayos sa pag-manage ng mga resources, marunong makisama, mag-work sa team, at malinaw sa pagbibigay ng communication, ng instruction. Lord, i-bless niyo po ang COCM. Hubugin mo kami ayon po sa nais mo na ma-achieve namin bilang isang local church. Patuloy pa po kami magpapasakop sa iyo at nawa, Panginoon, ano man yung katotohanan na amin pong natutunan ngayon, ma-apply po namin to sa aming mga buhay. Ito po aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.